Good day everyone, my name is Bianca May Idnilan and I will discuss the topics that assigned for me, which is entitled Challenges of Global Cities. There are 9 challenges of global city that I will discuss now. So first is income equality. So when we say income equality within local cities can be struck with affluent areas coexisting alongside neighbor. This disparity can reduce access to opportunity and resources for marginalizing population. So when we say income equality, it kani ang nasod po siya nga challenges sa global city kay lisod sa panahon nata karon, lisod jud ang mangita og trabaho, then wala tay sakto nga income kay not enough ang gihatag sa gobyerno nga trabaho. So mo nang makuha na jud na ang atong pang sustain sa atong daily needs, mo nang isa pod siya sa challenge sa atong global cities. Second is the affordable housing and gentrification. The demand for housing in global cities often outstrips supply, leading to the rising real estate prices and gentrification. This can be display long-term resident and create housing affordability challenge. So, mo bitaw mo is for example ani is ang rent to own. Mag-rent ka karon, magbinuwan ka, naani sa Manila or kanang mga cities ng kuan mag-rent bitaw sa ang rent, then mahal ang rent, pero og magdugay ka nga mag-rent ato anha nga imong gipuy-an karon, pwede nga naay chance nga maimuha, pero sakit sa bulsa, pero at least in the future imo ang bay nga imong gi kuan imong girentahan. Also ni siya sa mga sa adto sa Manila. Then the third is the environmental sustainability. Global cities are susceptible to environmental challenges including population, congestion, and the impact of the climate change. Achieving sustainability goal while accommodating growing population is complex. So, ang example ani is ang if na ay mga kalamidad nga mo maabot na to sa atoa, ay maglabad jud ang ulo sa atong government kay dili enough ang ihatag, or dili masakto, or dili maapod tanan ang ilang mahatag nga goods sa individuals nga mukuan ba, kay a lot of a lot of people a lot of people in this society, and the fund of our government was not enough to sustain our needs in terms na of kalamidad na mga kuan bitaw mga sa mga climate change nga moabot. Then the fourth one is the transportation congestion. Urban mobility challenge such as traffic congestion and inequality public transportation can hinder the efficiency and liability to global cities. So kani nga challenges gi-face ni sa mga cities like sa Manila, sa ato nga kuan sa Luzon dapit. So mo nang ga-implement ang kuan og coding para males gamay ang traffic sa city. So nay mga coding nga if kana imong plate number anha nga kon nga kuan dili ka pwede mo biyahe. So mo na nga mag-public sila nga transportation, then males gamay ang traffic. Mo na gihimo nga solusyon sa atong government sa adto sa cities. Then, ang ikalima is cultural preservation and gentrification. The preservation of local cultures and tradition can be threatened by the rapid urban development and gentrification often associated with the global cities. So, najud po nga nino, isa po nes challenge sa government no nga, if intahay ang spot is nice ang spot for the tourist spot aron makainganyo sa laing tao, aron kana nga spot is aron makagain ang income ang town, then ang tagidya then ang namudya diha is dili
dili ganahan, so why mahimo gyapon ang kuan, wag gyapon mahimo ang mayor or something unsay nga dako-dako diha yung gusto mo palit kay dili nila ibaligya kay again it's their culture or it's their tradition nga naa diha, so ana ra pud sila. So dili jud isa po na sa challenges nga dili mo grow ang atong society kay because of culture of others, so we need to respect their culture, so mangita na lang taglain nga maka-gain og money sa ato ang town. Then, ang ikaunom is ang public service and infrastructure. The strain on public service and infrastructure, including education, healthcare, and utilities, can lead to challenge in meeting the need of growing urban population. So ano jud no sa ani sa Pilipinas ang challenges nato sa in terms of education kanang sa old curriculum pa lamang daan nga naay ubang mga subject nga dili man need jud nato pero gi-include gihapon nga naa gihapon nga gi studyhan o gidiscuss gapon sa ubang maestra mo nang anha jud pa ta nga na kuan bitaw nga ma-revise na sad ama na so mausub-usub na sad, so more on papeles jud ang atua. Then sa healthcare jud ani sa samot na sa mga nurse or doctor, mas pilion jud pud nila nga mo trabaho sa laing nasod in terms kay dako ang sweldo, then prioritize sila daghang benefits kaysa sa atua nga gamay ang sweldo, then inag mo trabaho is og wa pud kay kuan na whole day sa di ba sa kuan, then ang benefits gamay na kay benefits although pero not enough bitaw, then ang kuan is gamay ra para kanang gamay ra bitaw kuan although ano man sad kanang on kuan man sad ani sa Pilipinas prioritize man sad pero dili jud kaayo kaysa sa laing nasod, so mas gipili jud pud sa uban gipili jud pud sa mga nurse or doktor nga manarbaho na naman adtos gawas kay dako ang doble ang sweldo nila sa gawas kaysa anhi. Then sa utilities, anhi sad gamay ang kanong utilities kasi nga ay kuan nga kay not enough ang atong money sa although ano dan sa government wala pud kadyo nagasanabot, so dili jud ma-implement ang mga utilities nga makuan kay naiban nga mosupak hantod nga dili na lang ma-implement ang project nga para sa mga tao. So, ang ikapito is social inclusion and diversity. Encouraging social inclusion and embracing diversity are ongoing challenge for global cities, as they strive to ensure that all residents, regardless of background, benefits from cities global connection. So anhi is challenge pud ni sa mga government nga mahatag nila ang ato ang needs kay kintahay mahinabang ra is kanang if sa in terms karon sa example karon nga back to school na, so challenge na sa government nga mahatagan og libre nga example bag baron, notebook baron, di ba? Para maka-benefit sad ang mga student in kon sa elementary or high school ba para dili kaayo bugat pod sa mga ginikanan ngana po ng one of the challenge pod sa atong cities para dili pod mabugatan kay nabaya poy uban nga dili pod enough ang sweldo sa ginikanan mo nang kuan dili ka palit og papel, dili ka palit og kuan, so mo nang kuan challenge sa city nga gina-encourage and ongoing challenge for global cities as they strive to ensure that all residents regardless of background benefits from the for that one example na ang katong karon nga back to school, so pwede sila ato para makatabang pod sila sa mga ginikanan. The second to the last challenge in global city is global competition.
global city face competition for investment, talent, and business opportunity. Maintaining their competitive edge and rapidly changing global landscape is an ongoing challenge. So, ani jud ang kuan is magkipagkompetensya ang atoa sa laing laing nasod. So, is going ganun kay if ang pikas nagreli ay for example is ang iPhone o Samsung ang nga brand. So if magawas ang iPhone og bag-o og mo kanang bag-o nga iPhone 17, then daghan na, di ba, daghan jud iPhone user, then ang pikas brand is ang Samsung is magawas siya og kuan magawas siya og another na sad nga kuan nga makatupong pod sa iPhone nga igawas nga bag-o para mo kuan gyapon ba dili bitaw maingon nga laos naman ang pikas nga brand kay kanina may uso, di ba? Masigitan ni ja ang ijang brand para naagihapoy mamalit nila. And although para then ang daning pikas nga brand dapat og unsa pay na masigitan pa ni ja para daghan ang gihapon ang mukan ja, although bisag sikat ni si ja nga brand daghan gihapon mopalit sa iyaha or naa gihapon mopalit sa iyaha, di gihapon si ja masiruhan, di ba? Nga naman jud na on sa business world there are many competition. Then the last challenge of our global city is the cybersecurity and data privacy. As global city increasingly rely on technology and the data-driven solution, they must address cybersecurity threats and safeguard the privacy of their residents. So karon no mo na ni sa Gen Z nga more on technology na in terms of education, magamit na tayo og AI, di ba? So ano din ang harmful effect raman anhi is if ma-overuse na nato ang gamit ang technology. So pwede na nato nay uban nga gamiton na ang technology for sa sexual abusement kanang kuan sa threats kanang magbanta na ka sa uban kay naa kay nga nga picture niya, di ba? Then og din kanang private nga information sa isa ka tawo imong ikalat, mausad na ang mga harmful effects of technology sa mga gagamit sa dinhi nga abusado na. Then napoy uban is ang AI. If ang student is kanang magsalig na kay kuana nabitan ni AI and using og kanang mag-use og pagamon og essay, so dali ra kay na may AI, di ba? Mo pa na mga na abuse na abuse na nato. Although naaman say uban nga a platform nga ma-conjure ang pagkuan sa technology in terms of for example ang TikTok. Mag-live ka sa TikTok, moinom ra gani ka, ma-restrict na. Moinom na ka og something at ay moinom ka coke, mo notify na sa TikTok og nga kuan harmful kuan kay nakaingan sa TikTok nga kuan na inom na. So di ba mo pod nay kuan nakanindot kay kuan ba advance na ang technology nga dili na pwede danhi nga platform mo nang dapat kuan ka aware kas imong gibuhat. Not unlike sa Facebook nga pwede tanan ni kuan ba maraman sad na.